Magiging very crucial yung mga susunod na laban ng Magnolia para madetermina yung playoff standings nila. Pero bukod dyan, itong Magnolia Chicken Templados ay meron pang ibang binabalak at yan yung pagkuha dito kay Cade Flores. Kung hindi ninyo napanood yung huling laban itong Northport Batangas kung saan tinalo nila itong NLEX Road Warriors, naka 26 points at 16 rebounds itong si Cade Flores. Grabe ang pinakita nito. Hindi lang yung scoring at rebounding, maski na yung tinatawag na basketball IQ. Yung presence lang niya doon sa court, makikita mo na ang laki ng naiitulong niya dito sa Northport Batangas. At sigurado na sa Magnolia Chicken Templados ganyan din ang kanyang magagawa. Kaya nga maraming naniniwala na baka maikasana yung tinatawag na trade kung saan makukuha nitong Magnolia si Cade Flores at ang Northport Batangas naman si James Laput. Yan daw yung talagang matinding, sabihin na natin tinatakbo ng usapan ngayon. At ang Magnolia naman porsigido na ito ituloy nila dahil sigurado na gagawin nila ito kung sakasakali. Nasabihin na natin na itong barangay itong Magnolia ay makuha si Cade Flores. Ang ganda ng frontcourt nila. Yes, mas matangkad si James Laput. Pero kung skill set naman na pag-uusapan, lamang itong si Cade Flores sa opensa at depensa. So magkakaroon ka ng Cade Flores, Xavier Lucero at William Navarro at Ian Sanggalang doon sa iyong frontcourt at matatawag talaga natin na isa na yan sa pinakamalalim dito sa PBA. Kaya nga marami naniniwala talaga na ito'y itutuloy ng Magnolia Chicken Templados dahil masyadong sabihin na nating masasayang lamang yung talent ni Cade Flores kung dito siya sa Northport dahil hindi naman ito aabot dito sa semifinals, palaging na-eliminate ng maaga. Kaya nga ngayon, lalo na at pinakawalan na ng Northport yung mga top players nila, asahan natin na sa mga susunod pang conferences ay itong si Cade Flores ay kukunin na ng Magnolia Chicken Templados. At yan talaga ang gagawin ng Magnolia para maging sila isa na dito sa mga super team sa PBA. At ang susunod naman nating balita ayon dito sa mga nasasagap nating report ay ito raw koponan ng Converge Fiber Xers ngayon ay ready na gumawa ng trade kasama itong Rain or Shine Elasto Painters. Dahil itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa rin daw dito sa mga teams na sabihin na natin medyo nag-i-struggle pa. So baka nga itong Converge Fiber Xers susubukan nilang kumuha ng player dyan. Itong si Kit Datu o kaya naman si Adrian Noco kukunin ng Converge para naman mas lalong maging matindi yung kanilang roster. At ang ipapalit naman ng Converge dyan, baka itong si Jeyo Ambohot. Posible na baka maging trade dyan Adrian Nocong for Jeyo Ambohot o kaya Adrian Nocong for Alex Stockton. Posible rin na baka si Adrian Nocong at si Kit Datu ang imapupunta sa Converge. Kapalit naman nitong si Jeyo Ambohot at si Alex Stockton. Yan daw talaga yung pinaplanong mabuti ngayon nitong Fiber Xers. Itong Converge Fiber Xers kasi talagang mukhang desidido raw na mag-champion na. At makikita naman natin na kung makukuha talaga nila itong si Mikey Williams at mapapa-agree ng kontrata plus may dadagdag pa itong mga players ng Rain or Shine, magiging isang legitimate championship contender na yung Converge. Ever since sumali sila sa PBA, pinanindigan naman talaga ni Dennis Uy na yan talaga ang kanilang plano at mukhang matutuloy na nga to at makukuha talaga nila yung kanilang inaasam na kampyonato. Ngayon, alam natin na marami pa silang pagdadaanan bago makuha yan. Pero sa ngayon, mukhang ready na itong Fiber Xers talaga na gumawa ng mga tinatawag na mga major trades katulad ng ginagawa ng San Miguel, Ginebra at Magnolia. At yung pagkuha nga dito sa ilang players ng ROS, mukhang yan ang magiging simula nito. Alam natin lahat na itong Converge Fiber Xers ngayon ay 100% nang ready dito sa Philippine Cup. Pero yung mga susunod na trades nila ay nakahanda na rin.